Okay guys, so good morning. Welcome back sa ating channel. So for today's video, bibigyan natin ng pansin, bibigyan natin ng kasagutan. Yung mga nagtatanong dyan, papaano ba pataasin yung video views natin? Saan mang platform, maging Facebook, YouTube, or TikTok man. So itong tips na ibibigay po natin ngayon ay in general ito. Saan mang platform ng social media. Pero mas, lalo na kung ikaw ay YouTuber, no? So mas magagamit mo to. Kasi mas malaking bagay, di ba, para sa revenue na hinahabol mo or doon sa qualification para ma-monetize ka sa YouTube platform. Okay, so bago tayo mag-start guys, tanungin ko muna kayo. Sino ba sa inyo ang gusto magkaroon ng malaking views sa inyong mga videos na ina-upload sa inyong platform or lalo na sa YouTube? Okay, kung gusto mo ng malaking views, let's say 100,000 views or 1 million views, okay, example na lang, 1 million views. So, i-type mo dyan sa ating comment section, 1 million views. Okay? So, i-affirm mo na yan, i-claim mo na yan, i-manifest mo na yan, ang pagkakaroon mo ng 1 million views kung ikaw ay bagong content creator pa lang or wala ka pa sa ganong views. Even ako, wala pa naman ako sa ganon kalaking views. So, i-affirm natin yan. I-type natin sa comment section, 1 million views. Sige, go guys. I-type nyo na yan sa lahat ng ating mga audience, viewers dito sa ating video na to. Ayan. I-claim mo na yan. No? Diba? I-affirm na natin yan. Okay. So, bakit nga ba gusto natin magkaroon ng malaking views? So, syempre, as content creator, kahit sa anong platform man, given na kapag malaki ang views mo, ang unang-unang ma-achieve mo dyan or ma-unlock mo is yung mga qualifications ni YouTube or ni Facebook na para ma-monetize ka, kailangan ma-achieve mo. Dito sa YouTube, kailangan ma-achieve mo ang 1,000 subscribers, di ba? Para dire-diretso yung inyong yung revenue ads natin and 4,000 watch hours, di ba? For 1 year yun. So 4,000 watch hours. Okay. So kaya kailangan natin yung videos natin is marami ang views. Marami ang nanonood. Okay. So yun yung goal natin guys bilang content creator. Okay. So pero syempre, hindi naman yan instant na pag in-upload mo, magmi-million views or magta-thousand views siya. Hindi naman ganun. Okay? So, meron tayong mga dapat sundin, strategies, aralin natin ano ba yung mga guide, mga tips para yung videos natin ay talaga namang ma-reach yung mataas na views. Okay? So, excited na ba kayo guys sa ating pag-uusapan na topic ngayong araw? Okay? So, pero syempre, bago tayo start ng ating video tutorial ngayong araw, mag-channel ID muna tayo. Okay guys, so welcome back sa ating channel. So, ngayon ang pag-uusapan natin, sabi ko nga kanina, ay 5 major tips paano pataasin ang video views natin. Maging YouTube na yan, Facebook, TikTok, or ano pa mang platform ang ginagamit ninyo. Okay. So, eto guys ay marami itong tips na to. Pero ngayon, bibigyan lang natin muna ng pansin. Yun lang yung i-discuss muna natin is yung 5 major tips. Ito yung mas pinakakailangan natin guys para pataasin natin yung views ng ating mga videos. Okay? So, ready na ba? Ayan. Okay. Ito nga, sabi ko nga kanina,
lahat naman tayo ng mga content creators, nag-aim tayo, nag-assume tayo na dapat yung video views natin ay malaki para unang-una ma-unlock natin kung hindi pa tayo monetize, unang-una ma-unlock mo yung requirements ni Facebook or ni Meta at ni YouTube, 'di ba? Say for example dito sa YouTube, kailangan mo ng 1,000 subscribers and 4,000 watch hours para ikaw ay mapasahod o malagyan ng ads ni YouTube ang inyong videos at magkaroon ng revenue. Kasi kung below 1,000 subscribers pa siya at wala pa siyang 4,000 watch hours, kapag qualified yung video mo, may nilalagyan niya ng ads pero wala ka pang revenue. O, di ba? So, lahat naman tayo, guys, kailangan kumita tayo. Gusto natin kumita, o, di ba? Tulad na nakikita nyo, dollar ang pag-uusapan natin dito, guys. Kaya nga, sabi ko nga, example na lang, 1 million views, di ba? Lahat naman yan, ini-aim natin. So, sabi ko kanina, i-type mo dyan sa ating comment section kung gusto mo magkaroon. Pagdating ng panahon, gusto mo magkaroon ng 1 million views, i-type mo na dyan. Comment mo na dyan, 1 million views. Okay. So, ito yung ginugol ng lahat ng content creator. Okay? Pero, hindi siya, guys, madaling gawin. Marami tayong dapat alamin ng mga factors. Marami tayong dapat aralin. Okay? Mga strategies na dapat gamitin. Okay. So, unang-una na ibibigay ko sa inyo ng tip guys is ito. Tukuyin at alamin mo ano yung target audience mo. Okay? Target audience guys. Napaka-importante na dapat malaman mo. Okay. Kung ikaw ay nagsisimula pa lang na content creator dito sa YouTube, kung ikaw ay existing na, may ilang months na, ilang taon na content creator, pero hindi pa nagbo-boom yung audience or views ng mga videos mo sa channel mo, kailangan mo guys na pakinggan, panuorin ang video na to dahil para to sa'yo. Okay, malaking bagay. Ang tip na ibibigay natin dito para lumaki ang views at audience ng channel or ng videos. Okay. Kailangan guys, alamin mo ano yung target audience mo. Kung ikaw ay mahilig magluto, okay, so may idea ka na ano yung mga target audience mo. 'Di ba? Siyempre yung mga mommies dyan na mahilig, siyempre nagpe-prepare ng mga luto, ulam sa kanilang bahay or mga ano pa ba? Mga nagbi-business ng ulam. So, malamang dahil sa mga videos na ipopost mo, makakakawa sila ng idea ng mga recipe, ng mga menu na ipopost mo sa iyong social media platform o dito sa YouTube channel mo. Okay? So, in that way, malalaman mo na kung sino yung audience mo, sino yung target audience mo. Kung ikaw naman ay mahilig mag-Zumba or nag-workout ka, may idea ka na guys, sino yung target audience mo. Yung mga mahilig na, yung mga group page dyan, or yung mga mahilig mag-Zumba dyan, pwede nilang magamit yung videos mo. Yung mga nag-goal na mag-lose ng weight, o yung mga gustong maging sexy, mag-build ng muscle sa kanilang katawan, yun yung mga target audience mo, guys. Kung hilig mo naman ng tutorial tulad ng ginagawa natin sa ating channel, 'di ba? So gusto mong magbigay ng impormasyon sa mga audience, tutorial, okay? Sila naman yung target audience mo. So dito guys, papasok dito, ano ba yung niche mo? So, alam nyo na guys kung ano yung niche. Kung hindi nyo pa alam, i-search nyo. Ano ba yung meaning ng niche? Okay, ito yung niche na ano ba yung hilig mong gawin, pero
masaya ka dun sa ginagawa mo. Ito yung niche mo. Okay? Ginagawa mo siya, gusto mong i-share, pero masaya ka dun sa ginagawa mo. Okay. So, pag alam mo na kung ano yung niche mo, ibig sabihin, alam mo na rin kung ano yung target audience mo. Okay? Gets na yun, guys? Tulad nito. Okay. Yoga. So, ito naman ay malamang sa FB page ito pinupost na, no? Ito yung platform na ginagamit niya, Facebook page. Pero doon sa way ng pagpo-post niya, makikita natin na ang target audience na dyan is yung mga nagsusumba, mga nag-exercise, mga naglo-lose ng weight, nagme-maintain ng kanilang body posture, or gusto nila ng ganito lang, ka-sexy na katawan. O, di ba? So, yun yung target nila, audience. Di ba, guys? So, ganun siya. Okay. So, pangalawa, na-identify mo na kung ano yung target audience mo. So, next, kailangan gagawa ka na ng content, di ba? Pero kailangan hindi lang basta content ang gagawin natin, guys. Kailangan engaging content. Ano ba yung engaging? Yung tipong pag tiningnan ng audience mo, wow, mapapawaw sila. Wow, ang ganda naman ng title niya. O, di ba? So, ibig sabihin, yung content mo, ah, magbibigay ng interest doon sa mga audience mo. Sabi nga dyan, either ito ay nagbibigay ng impormasyon, opinion, or kasiyahan, or katatawanan, tulad ng mga comedy. Pero, nakakapag libang. Ayan, nagbibigay, example, sa mga pagluluto, nagbibigay ng mga recipe, tamang ehersisyo para sa pag-lose ng weight. So, ganun siya. Engaging siya. Okay. Na pag nanood yung audience mo, ah, magbibigay ka ng halaga. Okay. Yung tipo na babalikan niya. Yung tipong mapapaklik siya, sasabihin niya, maganda tong video na to, gusto ko to. Okay? Ngayon, titingnan, susundan na nila, ifo-follow ka na nila. Diba? Or ila-like nila yung video mo, or magko-comment na sila. O, di ba? Nakikipag-engage din. Nagko-comment din yung mga audience natin. So, in that way, yung content mo, masasabi natin na engaging siya. Okay? Hindi yung basta lang, pinanood nila yung video mo, tapos, ay, hindi nila nagustuhan. Swipe agad nila, nag-scroll sila, naghanap sila agad ng panibagong video. So, ibig sabihin, hindi siya engaging. Ikaw mismo, guys, as content creator, ramdam mo yan sa sarili mo. Yung sarili mong video na ginagawa mo, panoorin mo bago mo i-upload. Tingnan mo muna. Doon sa sarili mong video, panoorin mo muna. Kung napawaw ka doon sa sarili mong video, ibig sabihin engaging yun. Pero kung habang pinapanood mo yung sarili mong video, na-realize mo agad, ay, ang pangit pala ng pagkakagawa ko. Hindi pala maganda yung pagkakasunod-sunod ng yung sequence ng kwento ko dun sa video ko. So, ibig sabihin, hindi siya engaging, guys. Kasi ganun din yung mararamdaman ng audience mo once na pinanood nila yung video mo. So, try to baguhin mo yung pagkakasunod-sunod ng video mo, aralin mo. May mga video tutorials din dyan. So, gagawan din natin yan ng content, guys. Ano yung mga interesting na content. Okay, pero ngayon nakafocus tayo paano pataasin yung views. So, ayan, pangalawa dapat engaging yung content natin. Okay, tulad nito guys, tingnan mo yung tingnan mo yung mga example dyan. People also ask, ayan, makikita mo yung mga title. Okay, how to clean your carpet, okay, at home like professional. Diba? How to clean your carpet at home like a professional. Di ba guys? Interesting siya. Bakit? Kung ikaw ay
masipag, no? At gusto mong i-aralin din. Teka lang, kaya ko naman siguro linisin tong carpet namin na para ako nagpalinis sa mga professional na naglilinis. 'Di ba? So ngayon, aalamin mo, panunuorin mo tong video na to. Tama ba guys? Did you get my point? Yes. So ganun siya. Okay. So pangatlo, i-optimize mo yung video title at yung thumbnails mo. Ano ba yung optimize, guys? Okay, sinearch ko yung word na optimize. Siyempre, hindi naman ako para lang, basta lang ako magtatalak dito at magbigay ng mga video sa inyo na hindi naman accurate yung mga sinasabi ko. Before akong humaharap sa camera, guys, lagi muna akong nagsisearch para accurate, may katotohanan yung mga sinasabi ko dito sa inyo. Para naman pag ginawa nyo, talagang masabi nyo na totoo pala talaga. Okay, effective sa akin yung vlog ni Biyahero. Okay? So, ano ba yung una? Alamin muna natin, ano yung ibig sabihin ng term na optimize? Sabi dyan, gawing kaakit-akit at madaling maunawaan. Okay. Take note guys, from the word kaakit-akit, dapat yung video title mo at yung thumbnails mo ay kaakit-akit. Interesting. Okay, interesting guys. Yung tipong pag nabasa ng audience mo, mapapa-stop sila mag-scroll. Teka lang, parang maganda to. Parang interesting tong video na to. Okay? Kaakit-akit at madaling maunawaan. Dito papasok guys yung paggamit ng mga keywords. Take note, keywords na may kaugnayan sa content. Okay. So mamaya magpapakita ako sa inyo ng isang sample ng thumbnail at title na talaga namang sa akin ay humakot ng 36,000 views. Okay. Imagine guys, 36,000 views. Sa ibang content creator, maliit na lang yon. Pero sa akin na nagsisimula pa lang, or sa mga audience natin dyan guys na nagsisimula pa lang, malaking bagay ang 36,000. Agree ba kayo guys? Pakitype dyan sa ating comment section, agree. Okay? So another, para ma-optimize mo yung video title and thumbnails mo, gawin mong nakakaintriga, guys. Gawin mong nakakaintriga yung title, gawin mong nakakaintriga yung thumbnails. Yung magbibigay ng curiosity effect sa mga nagbabasa o sa mga audience mo dyan. Okay. Take note guys, nakakaintriga. Merong curiosity factor or curiosity effect. Okay? So, nasundan ba natin guys? So, pakita ko sa inyo. Ganito siya guys. Okay. Ito, engaging thumbnail natin. Yung una, yung picture dyan. Okay. At yung title na nilagay ko. Paano i-connect ang cellphone sa CCTV? Engaging ba? Comment nga kayo guys kung engaging. Okay. Paano nga naman i-connect ang cellphone sa CCTV? Diba? Pag naisip mo siya, wow, ibig sabihin, pag yung cellphone ko nakakonect sa CCTV, pwede kong ma-monitor yung bahay ko kahit nasaan ako, kahit nagbabiyahe ako, kahit nagda-drive ako, kahit nasa opisina ako, or kahit nasa meeting ako, pwede kong masilip kung anong nangyayari sa mga naiwan ko sa bahay. Did you get my point, guys? Nasusundan niyo ba yung ibig kong sabihin? Okay. So, in that scenario, napaka-engaging ng content mo, guys, or ng thumbnail mo, guys. Pag yan ang nakita ng audience mo, talagang 100% titigil yung audience mo at papanoorin niya yung videos mo. Okay. So, tulad nito, guys. Okay. Ayan, tingnan nyo. Sabi dyan sa unang video, ano yung unang title ko dyan?
I-connect ang cellphone sa CCTV gamit ang V380 Pro. I-connect ang cellphone sa CCTV. Gumamit lang ng app, pero pwede nang ma-connect ang cellphone sa CCTV. Engaging ba? Yes. Magkano ang views niya dyan? 2,700 views. Okay. Another. Paano i-connect ang smartphone sa CCTV? Okay. Another engaging content with 36,000 views. Ayan. Paano i-connect ang smartphone sa CCTV? Okay, another na merong 1,000 views, 10,000 views. CCTV sa cellphone. CCTV sa cellphone mo kahit naka-mobile data. Take note, CCTV sa cellphone mo kahit naka-mobile data. Engaging ba? Yes. Kasi kahit nagbabiyahe ka, again, pwede mo siyang ma-monitor gamit ang inyong smartphone. Another, with 10,000 views. Okay. CCTV sa cellphone, anytime, anywhere. CCTV sa cellphone, anytime, anywhere. Hindi mo kailangan magdala ng monitor or desktop dyan habang nagbabiyahe ka para ma-monitor mo yung bahay mo. Take note guys, sa cellphone mo lang, pwede mo nang ma-monitor ang bahay. Ganon dapat yung mga engaging title at engaging thumbnails natin. Okay? Nasundan ba guys? If yes, type yes at proceed tayo sa next slide. Okay. Number 4. Ito pang-apat na tips ko sa inyo guys para ulanin ng views ang inyong video. Kailangan gumamit tayo. Gamitin ang YouTube Search Engine Optimization or SEO. Okay. Ano ba yung SEO? Okay. Mag-research kayo guys. Una, alam mo ano ba yung SEO? Bibigay dyan sa'yo ni ChatGPT, Search Engine Optimization. Ano ba ang role ng Search Engine Optimization sa mga platform na ginagamit natin ngayon? Okay. Ito guys, bigyan ko kayo ng idea. Itong search engine optimization, ito yung mga keywords, bibigyan ka ng mga keywords na gagamitin mo na angkop doon sa title ng video na i-upload mo para madaling ma-search yung YouTube mo or yung video mo. Okay, kunyari, ah paano pataasin ang views? Paano pataasin ang video views? Okay, ngayon, i-search mo siya. Ano yung mga keywords na pwede kong gamitin na may kaugnayan sa title ko na paano pataasin ang video views. Ngayon, lalabas dyan kung gaano kadami ang pwedeng isuggest sa'yo ni ChatGPT o kung ano mang platform ang ginagamit mo dyan sa Google, bibigyan ka nila ng mga keywords na angkop para i-search, para maging searchable yung inyong video. Okay. So, bigyan ko kayo ng example, guys. Ito, screenshot. Kunyari, ang hinahanap mo, ah ah, gamot or let's say, mga pinapahid para sa acne. 'Di ba? So, ayan. How to deal with acne problem. So, lalabas niyan. How to deal with acne on face, how to deal with acne, how to deal with acne scars, how to deal with acne prone skin, how to deal with acne marks, etc. etc. Lahat yan guys, no, yung mga keywords na yun, pwede mo siyang gamitin sa inyong video para maging searchable or ipupush ni YouTube or ni Facebook yung inyong video gamit ang algorithm. Okay? So, nasusundan nyo ba ako, guys? Okay. So, next, ito. Ito yung top
five or panglimang major tip para pataasin ang video views mo. Okay. Mag-promote sa iba't ibang platform. Yes, guys. Napaka-importante na i-promote mo yung video mo sa iba't ibang platform. Kung ginagamit mo ngayon itong YouTube, i-promote mo sa Facebook. Kung may Facebook account ka, dapat hindi lang isang platform ang meron kang account. Dapat sa lahat ng platform na ginagamit ngayon, meron kang account. Okay. Facebook, Facebook page, TikTok, Instagram, i-post mo dyan yung video na pinost mo dito sa iyong YouTube channel. Okay? Nasusundan ba guys? Hindi po yan instant na pagka-upload mo sa YouTube channel mo, antayin ko na lang na ah, dumami yung views ko. Antayin ko na lang na kumita ako. Guys, hindi po ganun. Kailangan mag-effort ka naman. O, di ba? Sabi ng platform mo, sabi ni YouTube, mag-effort ka din. Upload ka muna, kailangan i-promote mo pa din. Okay? So, punta ka sa mga Facebook page ng mga Facebook groups na alam mong mapopromote doon yung channel mo or yung video mo. Gawin mo siya, guys. Okay? So, ayan guys, I hope naintindihan. I hope makatulong po ito sa inyo, sa mga aspiring content creators natin dyan, sa mga nagsisimula pa lang na content creators dyan na hindi pa monetize, no? So, gawin natin to guys, yung 5 steps na tinuro ko sa inyo. At kapag nakatulong yung ginawa kong video sa inyo, kapag nadagdagan yung inyong mga views, yung inyong mga subscribers, please, huwag nyo naman akong kalimutan. I-comment nyo dyan sa ating comment section na ah, nakatulong yung aking video sa inyong channel. Okay? At kung bago pa lang kayo guys sa ating channel, hinihiling ko po na paki-like, lalo na kung nakatulong sa inyo guys itong video na to. At kung alam nyong informative, alam nyong makakatulong ito sa inyo, please like and share this video guys para marami pa tayong matulungan. Okay? And also, please subscribe and hit the notification bell button para every time na may upload tayo mga ganitong video guys, ma-inform kayo, ma-notify po. Okay? So, stop share muna ako guys, no? Ayan. So, nawa, makatulong ito sa inyo. At higit sa lahat, nihiling ko na keep safe everyone, lahat sa atin guys. Ayan. Hanggang dito at sa muli, pagkikita natin. Bye-bye. I love you all.